Alam nyo ba na dito sa Canada, pwede kayong maging bumbero, firefighter mga katoto. Lahat ng nandito sa Canada, basta legal ka na makapagtrabaho, pwede ka makapag-apply ng firefighter, ng bumbero mga katoto. Kahit na hindi ka nakapag-aral, kahit na high school graduate ka lang, pwede yan. Baboy lang at saka french fries yung laman ng freezer namin na yan. Kapal ng snow mga katoto. Pero nagtutunaw na eh. Yung sa bubong wala nang yelo, oh. 'Di ba? Yung mga iba meron pa. Pero sa amin wala na. Ayan oh, ganyan kakapal mga katoto yung snow dito sa amin. Ayan. Lamig-lamig pa rin kasi -6 pa yata ngayon yung araw na to. Kaya medyo malamig-lamig pa. May mga time na ano na, mainit na pagkatanghali. Pagka nag-negative 3 yan hanggang positive 1, magtutunaw na yan. Pero yung daan dumudulas kapag may snow mga katoto. Ewan ko lang kung ngayong week na to meron pang forecast ng snow. Kasi last week may forecast ng snow Miyerkules nag-snow pa Tapos Sabado, Linggo yata may nag-snow pa. Kaya medyo makapal pa ngayon. Pero at least hindi na ganoon kalamig. Kasi yan, hindi na ako naka-winter jacket. Ganito na lang. Kaya naman na. Ayan. Tignan nyo. Ano? Sobrang lamig. Yung sobrang kapal na mga katoto. Ayan ang snow. Pero dito sa may corner namin, wala na. Yung aircon, tinatakpan yan pagka winter. Ayan. Diba? Tapos yung plano namin ni Commander, sana pagkalooban ni God, yung garage namin mga katoto, ito mismong garage namin, gagawin namin siyang ililipat na namin yung mga printing namin dito. Diyan na kami mag-office. Diyan na namin lalagay yung business namin, yung small business namin mga katoto. Ang ginagawa po pala namin, nagko-customize po kami ng t-shirts, yung printing t-shirts, mga mugs, mga tumbler, keychain, ayan, mga katoto. Tapos tatayo na din ako ng photo studio dito mga katoto. Ako ng photography. Yan, papracticein ko na din 'yon para additional na income. Bumili ako ng camera, tapos bala kong bumili ng mga gamit pa, yung mga lights, mga ganyan-ganyan, para magkakaroon ng dito, studio. Practice pa mga katoto. Pero yung printing namin, na siya, marami na din nag-order, tapos marami na din nabili. Yan. Okay naman yung printing namin. Pero meron pa kaming gustong mga katoto, mabiling printer, yung DTF printer. So sana ngayong taon na to magkaroon kami ng DTF printer para any color ng damit ma-offer na namin nun. Kasi marami naghahanap na black, blue, mga ganyan na t-shirts. So yung sa amin mga to sublimation pa, hindi pa namin kayang i-print dun sa may color na na damit. Kaya hopefully
na si Gadi bigyan kami ng DTF printer soon. Tapos ito na yon, gagawin naming office nun, lilinisin namin yan lahat, tapos dyan namin ilalagay. Yung mga totoo, ito na no, sa gilid ng bahay. Mauuna yan talaga kasi may init na lumalabas dyan sa bahay. Sorry, pasok na ako, malamig. Soon, may ilalagay ko na dito yung certificate ko mga katoto. Kapag ka binigyan na yung certificate ko na nag-aral bilang digital marketing, dyan na. Isang achievement para sa akin yon, na magkaroon ako ng certificate mga katoto. Diploma. Dyan sa ano na yan, padar na yan. Sa wall. Si Mrs. pala, yan, sumali siya ng Rotary Club. Sinabi din namin yung mga certificate niya dyan. Tapos meron siyang food handler training certificate. Si Commander. Itong mga katoto, kay Commander to. Ang dami no. Sa niya, trabaho niya bilang filing ng mga tax, mga ganyan, about sa tax, about sa accounting. Ayan mga katoto. Pupunta ako ngayon sa police station mga katoto. Kukuha ako ng police clearance ko dito sa Dauphin. Dito sa Dauphin, Manitoba. Gagamitin ko siya sa pag-a-apply ko ng bumbero mga katoto. Alam nyo ba na dito sa Canada pwede kayong maging bumbero, firefighter mga katoto? Lahat ng nandito sa Canada, basta legal ka na makapagtrabaho, pwede ka makapag-apply ng firefighter, ng bumbero mga katoto. Kahit na hindi ka nakapag-aral, kahit na high school graduate ka lang, pwede yan. Kahit permanent residence, pwede ka rin. Citizen, pwede. At may bayad yun mga katoto, pero volunteer lang. So ano ba yung volunteer mga katoto? Yung pag-volunteer dun sa pagiging bombero, may training yan na kada Wednesday dito sa amin 7 PM. Halos dalawa hanggang 3 oras daw yung training every Wednesday yun mga katoto. Tapos sa Sabado Linggo pwede ka rin pumunta sa fire station para mag-duty, magtambay doon. So tumambay ka doon para kung ano man, kung may tawag man ng sunog, makapag-responde agad. Tapos yung volunteer na sinasabi ay kapag ka may sunog at hindi ka naka-duty, example nasa trabaho ka, pwede kang sumama sa kanila, pwede kang rumispende sa kanila, respondihan mo yung sunog. So ganun mga katoto. Ako sumali ako sa mga katoto, sa pagiging bumbero. Pati si Arwin, 3 kami, tsaka si Romeo. Samahan ko sila sa healthcare aid mga katoto. Dito na ako sa may police station. Kukuha muna ako ng police clearance ko. Ano ako ng police clearance. Okay, dapat makahanap ako ng parking lot dito. Yung criminal record ko mga katoto, hindi ko nakuha kasi wala akong cash. Kailangan pala ng cash dito. Hindi, wala akong cash. Hindi ako nakapagdala ng cash. So babalik ako mga katoto para magkaroon ng kumuha ako ng cash mga katoto. Ilang beses na ako kumuha ng dito, nakalimutan ko. Cash pala yung kailangan nila dito.
hindi sila nag-a-accept ng card. Nasanay ako na hindi nagdadala ng cash kasi. Mga katoto, kung nakakuha na ako ng pera sa bahay, A railroad crossing. $35 mga katoto yung bayad pala ng criminal record dito sa Dauphin, Manitoba. Ewan ko lang sa ibang province kung magkano, pero sa amin dito $35. Tapos ibibigay namin yung resibo na katunayan na kumuha kami. Tapos mga ilang linggo, mga siguro 1 to 2 weeks, darating yung original na copy ng criminal record namin. Tapos i-send namin sa sa fire department dito sa Dauphin. Bale, ngayong araw na to, Miyerkules, pangalawang araw namin, pangalawang beses namin na pumunta sa fire, dyan sa may fire department para mag-training. Nung una, nagpasa kami ng form, tapos tinawagan kami, minessage kami na pinapunta kami ng Miyerkules. So last week nga yun. Tapos ngayong week na to, punta kami para ibigay sa kanila yung mga form na pinilapan namin. Tapos itong criminal record namin, mga katoto. So yun mga katoto, nakakuha na ako ng resibo sa may criminal record ko. Yan, 2 resibo. Nakalimutan ko pa kasi. Buti na lang malapit yung bahay namin dito. Hindi na ako magbiyahe ng napakalayo. Advantage din yung nasa city ka eh. Hindi naman city malaki, pero at least accessible lahat ng mga kailangan natin dito sa Dauphin. Mga ganyang bagay, malaking tulong na. Kasi kung nasa malayong lugar ka, mahirapan, babalik pa sa halagang $35. Dapat cash. Sa mga maliit na bagay na ganun, minsan nakakalimutan natin eh, tas kailangan pa bumalik. So, di ba? Kaya pasalamat, nandito na tayo nakatira sa Dauphin. At dali lang makauwi kung sakali na may kulang, may kailangan na kunin. Dito po sa Dauphin mga katoto, kung taga dito kayo or malapit po kayo dito sa Dauphin, pwede kayong mag-volunteer na maging bombero. Kasi nangangailangan daw po sila. Nakapost sila ngayon sa Facebook na hiring. Kami pong 3 nag-apply na po kami. Iba rin kasi yung may experience na ganyan mga katoto. Benefit sa atin na alam natin yung ginagawa natin, then makakatulong pa tayo sa community, di ba? Tsaka may bayad naman to eh. May bayad naman. Hindi lang ganun kalaki, pero at least may bayad. At tsaka yung experience mga katoto, yun yung mahalaga, experience. Tapos ang pagkakaalam ko, meron ding benefits ito sa tax natin. Nakakatulong siya. May privilege na, ewan ko kung magkano yung non-taxable. Makakabawas yun sa income natin mga katoto. Example ay 6,000 yung ibibigay na pwede mong non-taxable. So makakabawas yun sa income mo, diba? 6,000. Kasi dito mga katoto, meron din nangyari dito. Madalang lang naman yung sunog dito, pero pag nasunog yung bahay, talagang tupok talaga, maubos talaga yung bahay dito. Kasi kahoy lang naman yung mga bahay dito eh. So hindi siya sementado. May mga sementado man, pero basement lang. Kumbaga yung pundasyon lang ng basement, pero hindi yung kabuuan ng basement.
Kaya pagka may nasunog dito, talagang sunog talaga mga katoto. At hindi siya biro na sunog, kasi pag liyab na pag nakalimutan o kung pabayaan yung sunog, talaga matutupok ang bahay. Pero kinagandahan naman dito, yung mga bahay layo-layo, merong silang agwat, so hindi madadamay yung isang bahay. Ewan ko lang sa may big city, kasi yung doon dikit-dikit, pero dito malalayo kasi may mga pagitan pa naman, yung mga bakod-bakod, di ba? So yun mga katoto, mamaya training kami ng pagiging bumbero. Simula na ng training namin. May nagtatanong sa akin mga katoto kung yung visitors ba ay makakakuha ng work permit dito sa Canada. So ang sagot ko mga katoto, pahirapan po na magkaroon ng work permit ang visitors dito sa Canada. Kasi naghihigpit po ang Canada mga katoto. At pati nga po yung mga dati na may work permit na na-expired, hindi na po sila nakakapag-renew. Hindi na po inaaprobahan ng IRCC ang mga ibang mga work permit nila. So maraming mga kababayan natin na hawak nila dati ay work permit, then hindi na sila na-renew, na pauwi po ng Pilipinas. Yan, marami pong pagbabago na nangyari dito sa Canada. Naghihigpit po ang Canada dahil unang-una gusto nila na yung mga residente dito sa Canada, yung mga citizen dito sa Canada, sila yung ma-priority na magkaroon ng trabaho. Pangalawa, yung bahay, yung accommodation ng bahay or yung presyo ng bahay tumataas, tapos dumadami po ang mga immigrant dito sa Canada, then wala naman pong masyadong nagpo-produce ng bahay. So, nagmamahal po ang mga bahay dito sa Canada. Yung rent at saka yung presyo ng bahay. At saka, yun yung main reason nila na gusto nilang magkaroon ng trabaho yung mga citizen dito sa Canada. Yung mga citizen na Canadian. Tsaka yung mga PR tsaka immigrant citizen dito sa Canada. So, ayun mga katoto. Kung nagbabalak po kayo na pumunta dito as visitor, tapos yung aim nyo po ay magkaroon ng work permit, mag-isip-isip po kayo. Huwag nyo pong ibenta lahat ng mga ari-arian nyo dyan sa Pilipinas para lang makapunta dito sa Canada. Kasi marami nang nagsisi na pumunta dito sa Canada na hindi nagkaroon ng status. At akala nila na madali ang PR dito or maging citizen dito, mga totoo. Maling-mali po yun. Marami na po kaming kilala na binenta lahat ng mga area niya doon sa Pilipinas, then pumunta po dito sa Canada para mag-immigrant. Maling-mali po yun mga katoto. Mauubos ka talaga kapag ganun yung mangyayari. Huwag po kayong magpapaloko sa mga nangi-scam. Lalo na yung sinasabi nila na madaling makapunta dito, tutulungan kayong makapunta dito, ibenta nyo yung ganito, magbabayad kayo ng ganyan para lang mapunta dito sa Canada. So mali po yung mga toto. Mag-isip-isip po kayo, huwag po kayong magpapaloko. Sa ngayon po, itong time na to, ang Canada po ay naghihigpit na mag-approve ng mga work permit at saka mga PR mga katoto. So dati, 1 taon lang mapi-PR ka na. Ngayon, pahirapan. Taon ang bibilangin mo para ma-PR ka ngayon mga katoto. May mga iba na madali yung PR, madali yung process, pero yung mga iba matagal mga katoto. Kaya yun mga katoto, sana huwag po kayong magpapadala sa mga scam, sa mga mabulaklak ng salita. At kayo naman na nandito sa Canada mga katoto, kung gusto nyong maging bumbero, ma-volunteer dito sa Manitoba, pwede po dito sa Dauphin, dito po sa amin, pwede po kayong mag-volunteer. Katulad po namin, nag-volunteer po kami na sumali ng
bumbero, ng firefighter para nagkaroon ng experience. At the same time, kumikita ka din naman doon mga katoto kasi meron siyang hourly rate kapag pumunta ka doon na nagte-training. At saka pagka Sabado, Linggo, kung gusto mong mag-duty, so meron din yun bayad mga katoto. At pagka nag-responde ka ng sunog, meron din bayad yon. Yan, ipoprovide naman na nila lahat ng training, mga gamit, lahat ipoprovide nila. Tapos, mag-training ka lang doon. Yan. Pero bago ang lahat mga katoto, kapag ka nagpipila pala ng gano'n, ng form para sa may firefighter form, so kailangan pala i-inform mo yung mga mga employer mo kasi na willing sila na payagan ka nila na umalis sa trabaho mo in case na kailangan ka ng community kapag ka may sunog mga katoto. So yun mga katoto, maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share sa aming YouTube channel, RPTV. Bye-bye!